Nako, ang tindi ng pinasabog ni Cayetano dito at nakakakilabot. Sabi niya, walang assassination plot, walang patayan, no? Ibig sabihin, maaari anytime, no? Pwedeng gawin sa kanya na ambusin siya, tambangan siya, or pagbantaan siya, o may banta na buhay niya. Hindi niya lang sinasabi siguro, no? Pero di natin alam niya kung talaga may banta siya, no? Pero isa lang masasabi natin, pag anuman merong banta si Cayetano, isa lang ibig sabihin, madumi, makipaglaro, o madumi, makipaglaban itong kalaban niya, no? Kasi alam natin na si Cayetano ngayon ang natitira, ha, kung sa individual na pag-uusapan na politiko, si Cayetano ang natitira na nakaupo na sa gobyerno na lumalaban ng katiwalian. May panumpa-numpa pa kayo sa tuwing flag ceremony, di ba? Nanunumpa tuwing Monday flag ceremony alas 6 o alas 7 ng umaga sa barangay, sa eskwela, o kahit saan mang opisyal ng gobyerno. Anong sinasabi sa panunumpa? Ha? Magsisiwalat ako sa mga nakikita kong katiwalian. 'Di ba? May paganyan-ganyan pa pati mayor, pati congressman, pati senador eh. 'Di ba? Pati sa Rizal Park, 'di ba, paging presidente yata ng kasama sa flag ceremony, ganyan din sinasabi. O, tapos pag may isang taong nagsiwalat ng gobyerno katiwalian, nagagalit kayo? Ha? Pinutulungan nyo? Di ho ba? At ito lang masama. Si Cayetano lang iniimbestigahan, yung iba wala na. Di ba? Yan dyan yung nakikita, mga kababayan, na talagang meron silang pinagtatakpan. Dahil kung wala silang pinagtatakpan, ha, hindi lang isa ang kanilang iniimbestigahan. Marami silang iniimbestigahan. Ngayon, si Cayetano nagsasalita ngayon, hindi nila mapigilan. Bakit? Wala sila mapakitang may ghost project ang Taguig eh. Oo, ang Taguig nagbabaha. Minsan napadaan ako sa lugar na yan, hindi ko alam kung saan banda yun, Jack, no? Talagang baha, at meron pa mga residente nagrereklamo sa Taguig na may mga baha pa rin, no? Pero kung susuriin mo sila, yung mga baha na yon, talagang masasabi natin na kalikasan at walang ghost project. Pwede yung mga infrastructure, ha, kulang pa. At dadagdagan pa, ang tawag doon, i-renovate or i-enhance mo, no? Para mas lalo sa susunod, mabawasan ng baha at hindi na mabaha. Tama? Iba po yung ghost project na binabaha kaysa yung walang ghost project na binabaha. Magkaiba po yon. Katulad dito sa lugar ko, ha? Ang lugar ko, wala namang ghost project. Napatunayan walang ghost project. Pero ba't binabaha yung ibang lugar namin? Hanggang tuhod pag binaha eh. Pag talaga umuno ng malakas hanggang tuhod. Bakit? Bakit? Yung kasi unang-una, may bara yung kanal. Pwede hindi bara yung kanal, sobrang dami talaga yung buhos ng tubig o kaya yung lugar nila bahain. Di ba? Lalo na kung malapit sa Lawa o kaya sa Laguna Lake. Ha? Kasi dito sa lugar mga lugar kasi ng Binyan, alam niyo yan, mababayan. Sa mga lugar ng Binyan, alam niyo yan, malapit kayo sa Laguna, Debay. Debay ba? Debay. Debay, di ba? Tama yan. Muntinlupa, malapit din. Nasa gilid lang, di ba? Papunta diyan sa gilid ng Montaliano, Tunasan, sabi niya naman, San Antonio, hindi ko alam, basta sa gilid, puro Aplaya. Ang tawag Aplaya, kung saan malapit sa Laguna de Bay. Dati binabahaya, pag malapit niyang binabahaya. Mas malapit, mas binabaha. No? So, ibig sabihin talaga, hindi dahil sa ghost project, kundi dahil sa sobra yung tubig at na-overwhelm talaga. Yun na talaga totoo na overwhelm. Pero yung sinasabi na karaan ni Bonget, na ang 5,500 control na overwhelm lang, ha? Paano ma-overwhelm? Wala namang project. Ha? Ang ibig sabihin dito, pwedeng bibahain ang isang lugar mo na walang ghost project. Paano? Barado yung kanal, aayusin. Pangalawa, sobra yung tubig, malakas ang ulan, talagang babahain. No? Pangatlo, mababa yung lugar, talagang babahain. Napakaraming dahilan. Pero inaayos yan unti-unti sa kada taon na nagdadaan. Ang tawag dyan, ini-enhance, nire-renovate, at pinagaganda yung mga estero. Hindi yan nangyayari sa loob ng 2 taon, 3 taon lang. Kasi ang may mga budget yan, binabudget ng city yan taon-taon. Alam nga naman, ibuhos mo lahat ng budget dyan, di maubusan kayo ng pera. Diba? Taon-taon nagbabudget ang city. Ako, sabi ko sa'yo, gumagawa ako ng budget eh. Tagagawa ako ng budget dati. Dati ako taga City Hall. Kaya alam ko. Taon-taon gumagawa ng budget dyan para mga infrastructure. Pero isa na mapapatunayan, hanapan mo ng ghost project ang Taguig, wala. Pero yung napakaraming lugar na dapat imbestigahan ni Pinky at nila, wala. Andaan yan. O ito, pakinggan natin si Senator Alan Cayetano sa kanyang tawag dito talagang mahusay at magaling at mahinahon
na makikipaglaban niya kay Pinky? Kulang na kailangan doon sa SONA, isang element lang to. Tapos meron pong na-receive from the Supreme Court. So gusto ko itong basahin sa inyo at gusto ko sanang hingin na pag-pray nyo. And then of course, tugon or pag-usapan po natin ang sinabi ni Senator Lacson today and also the past few days. No? Let's do it in a very sober manner. Dito, pahiya ka dito, Pinky. Niremind ako ng wife ko na may panahon na makipag-alaskahan. Yes. May panahon na whether you're playful or whether umiinit ang ulo. But sabi nga niya, people deserve, especially mga Tagigenyo, to know na nasa magandang kamay ang syudad ng Taguig, na pataas ng pataas ang antas ng kabuhayan sa Taguig, na hindi po kami nagtotolerate ng corruption at saka ng ghost projects or mga anomalya. Yan po man ay local, national government, yan po man ay private. No? Wala pong perfect, pero ang importante po ay yung kung pinapayagan ito o hindi. So let me start po by thanking God for this opportunity na makausap kayo directly. I thank God that kahit umiiba ang panahon, social media, ang kampihan ng bawat isa. I mentioned some of this sa Kontrasona. If hindi nyo po napanood, nasa Facebook po natin, pakitignan nyo. I think it will also be on YouTube. So let's start po with the biblical principle that we've been talking about. Kung anong ating itatanim, yes, yan ang ating aanihin. Again, kung ano ang ating itatanim, yan ang ating hindi aanihin. sila, ito mga panahon ngayon hindi na sila naniniwala sa Bible. Sabi nila, sinulat lang daw ng tao yan. Sino gusto nyo magsulat yan? Sino gusto nyo magsulat ng Diyos? Ipinasulat ng Diyos yan para sa tao. Kaya tao nagsulat yan. Ang Biblia po, totoo yan. Hindi kayang kontrahin yan, mga sinasabi dyan. Kaya sa panahon ngayon, kabataan man o katandaan, hindi kayo naniniwala sa Bible? At mahina ang inyong pananampalataya sa sinasabi ng Bible? Nako, iyan ang pinakamapapanganib sa buhay ng isang tao na bubuhay sa mundo ngayon. Ang hindi nagbasa ng Biblia at hindi naniniwala dito. Napakamapanganib niyan. Tandaan niyo yan. Dahil ang Biblia, totoo ang sinasabi. Talagang lahat ng sinasabi niya nangyayari. At pag sinabi yan, totoo. Walang ano yan. Pag sinabi niya na kung ano tinanim, yun ang aanihin mo. At talagang nangyayari yan. At existido sa panahon natin yan. Ang common example na binibigay dyan, di ba? Hindi ka pwede magtanim ng buto o ng seed ng mangga, tapos ang gusto mo anihin ay santol. Tama. So sa isang bansa, hindi pwedeng bad governance. For example, kulang sa planning. Wala kang planning sa mass transportation. Yan ay maging mga bus lane o yung mga rapid bus systems. Yan po ay maging mga trains, mga ferries. Tayo archipelago, kaya yung Roro napaka-importante. Pag hindi mo plinano yan, tapos magkagulo, traffic parate, baha parate, hindi mo pwedeng sabihin ngayon, ba't nagkaganon? Kasi ano ba ang tinanim natin? Kung ano tatanim natin, yan ang ating anihin. So napaka-importante din malaman yung why, yung bakit, di ba? Si Cayetano natingin ko lahat ng bagay iniisip niya, kinukulit niya sa Bible. Ito ang kagandahan sa kanya. Kaya hindi siya pwede mailigaw Oo. Ang Biblia po may kapangyarihan na kapag binasa mo, totoo ka man o hindi na relihiyon. Tandaan mo, may isang totoong relihiyon. Tandaan nyo sa Biblia, may isang sinasabi doon totoong Biblia, totoong relihiyon lang. Meron doon na isa lang sinasabi. Pero hindi yan ang pinag-uusapan natin ngayon. Mahaba tayo Ang pinag-uusapan natin ngayon yung pagbabasa ng Biblia. May kapangyarihan. Pag yan ko nagbasa ng Biblia, magkakaroon ka ng kapangyarihan. Subukan mo basa ng Biblia mula doon pala sa simula. Ito, perabiro to. Baka sabihin nyo, joke ako Umalis na kayo sa akin pag nag-joke ako. May Biblia ka sa bahay. Ng lola mo o kaya ng tito mo. Basahin mo yung Genesis. Buong Genesis. Tapusin mo basahin yung Biblia. Siyempre, nakakatamad, di ba? Madami, wala kang time. O ganito na lang. Simula mo sa Genesis magbasa
Hanggang kailan ka gusto mo matapos, bahala ka. Kung gusto mo, hinto mo sa isang page, bukas naman, sa isang araw man, okay lang. Basta patuloy mong basahin, tapusin mo lang yung Genesis. Tignan mo, hindi mo pa nang tatapos yung Genesis na Bible, ang dami ng swerteng dumadating sa buhay mo. Pagpapalain ka. Yan ang kapangyarihan ng Biblia, mga kababayan. Pag yung isa, yung mayor, salita ng isang mayor, sinalita mo. Salita ni Presidente Marcos, sinalita mo. Makapangyarihan, hindi. Makapangyarihan, galing sa mataas sa tao eh. Tama? Yung utos ba ni Marcos, kapag sinunod mo, powerful? Powerful, sinunod mo eh. Di ba? Tama? Kahit utos man lang nanay mo, sundin mo eh. Makapangyarihan kasi sinunod mo eh. Tama? Ibig sabihin, doon pa lang eh, sumusunod ka. Subukan mo na sa Bible magbasa ng Genesis. Wala pa, hindi mo pa natatapos yung Genesis, pagpapalain ka. Hindi, marami yan. Ako, may kakilala ko eh. Kumunting kaalaman. Nagbasa ako ng Biblia, doon pa lang ako sa Deuteronomio. Natanggap na ako sa trabaho. Hindi ko alam kung bakit eh. Parang mula nagbasa ako ng Biblia, ang dami himala nangyari sa buhay ko. Iningatan ako. Dati may phobia ako sa ganitong lugar, pag pumunta ako na pag sumakay ako ng ganito, napopobia ako. Ngayon, wala takot ko. Hindi ko alam kung bakit. Alam mo, sagot ko, yan ang dahilan, kababasa mo ng Biblia. Hindi mo namamalayan. Nagkakaroon ka ng, sabi sa Revelation 3:1, mapalad ang bumabasa at nakikinig. Di ho ba? Kaya ang maganda magbasa ng Biblia. Tuloy. So, why do we have to talk about all of this and why do we have to talk about yung allegations ni Senator Lacson? Siguro yung iba, meron pong ilan na kahit sa page natin na tumutulig sa akin, sa aming magkapatid, ni Senator Pia, at sabi tumahimik na lang kayo. So, bakit po namin kailangan magsalita? You know, we all, when let me address myself to Christians, no? Whether, anuman ang church, no? Catholic, Anglican, evangelical churches, lahat ng Christian churches, no? I reference the Christian churches because alam ko yung prayer. Hindi ko alam yung prayer ng ibang religion. Although may curiosity din ako at pinapakinggan ko minsan. But, di ba sa lahat ng Christian, meron tinatawag na the Lord's Prayer o yung tinuro ng Panginoon Jesucristo at may part doon na nagsasabing, your kingdom come here on earth as it is in heaven. So, ibig sabihin, may recognition tayo na ibang-iba po ang kingdom sa heaven at yung kingdom dito sa earth. Ibang-iba po kung ang Diyos natin ay tunay na Diyos kasi doon walang sakit, walang sinungaling, walang pagnanakaw, walang gutom, and kultura din yon. Pero sa ating bansa at sa kahit anong bansa sa buong mundo, stealing, cheating, lying, yung makaisa ka sa kapwa mo. So even in the best run countries, hindi rin po perfect, di ba? Pero dun sa hindi maganda ang pagpapatakbo ng bansa, inaani po talaga natin ay kahirapan, no? Hindi mapagamot ang mga kamag-anak, hindi makapag-aral mga anak, napipilitan humanap ng trabaho sa abroad, hindi makakain ng 3 beses sa isang araw, tapos hindi talaga mawala-wala sa atin ang mga may trabaho nga, pero isang kahig, isang tuka, meaning hindi man lang makapagpahinga o hindi man pwedeng umabsent kahit may sakit na, kasi pag umabsent, wala talagang kakainin. So yung bakit kailangan natin lumaban kasi po, iilan lang po kaming nagsasalita. Yan. At kahit naman po ako, nung Yan, totoo yan. Iilan lang nagsasalita. Yung iba gusto magsalita kaso hindi pwede. Dalawa lang ba't hindi sila sasalita? Tandaan nyo dalawa lang kung bakit hindi sila sasalita. Una, natatakot sila. Pangalawa, nakatanggap sila. Tandaan nyo yan. Hindi siya sasalita. O, alin ka dyan? Aba, wala na ibang pagpipilian kundi yan lang. Wala kami ibang maisip na dahilan kung ba't di kayo sasalita. Nalantaran ang nangyaring korupsyon sa mali-maletang flood control na nawala. Hindi kayo sasalita. Samantalang nung tumatakbo kayo ng eleksyon sa kanya-kanyang distrito nyo, ang unang pangako nyo, susugpuin natin ang kahirapan. Ba? Sisigaw nyo pa yan. Lalaban tayo sa katiwalian. Eto, katiwalian lalaban ka ba? Wala nun. Walang ganyan. Sino lang? Si Cayetano lang at sila
Marcoleta at sila Mike Defensor, hindi niya sitting official yan eh. Marami na sino ba? Si Cayetano, Marcoleta, wala na eh. Sa sitting official, wala na iba eh. Yung iba hindi na, sila Pocky, sila Guanzon, hindi naman sila nakaupo eh. Yung nakaupo ngayon, si Harold Respicio, Vice Mayor ng, di ba? Yan yung sabi ko sa lumalaban sa korupsyon. Ilan lang sila sa dami ngayon nakaupo na hinalal ng taong bayan. Wala nagsasalita, siper ang bibig. Bakit? Takot o kaya nakatanggap. Di ba? Wala sasalita. Pero hindi naman lahat. Yung iba kasi, nagmamasid lang. Bagaman di sila takot, nagmamasid lang. Yun ang mahirap, nakakatakot. May nag-aaway na sa harapan mo, may kapasidad ka na yun ay kayang awatin. Okay sana kung ikaw ay natural lang netizen lang, hindi mo kaya awatin yung nag-aaway sa kalsada eh. Pero sino pag may nag-aaway sa kalsada? Kasi dun sa pinuntahan ko misang palengke, halos yung dalawang palengkero nag-aaway eh. Hindi maawat na mga kapwa palengkero niya eh. Ang nakaawat lang yung pulis eh, na naka-ronda dun sa lugar nila eh. Ibig sabihin, may kapasidad yung pulis na awatin yung mag-aaway. Tama? Ganon din dito sa panahon natin. Di ba? Kung may kapasidad ka na awatin yung nangyayaring korupsyon ngayon, katiwalian, pero hindi mo ginagawa, alarma yan. Alarma yan. So ako yung front and center, iilan silang nagsasalita. At marami sa kanila ay kinukulong, kinakasuhan. Yung KKK, kung tawagin ko po, no, kuyog, tapos kaso, tapos kulong. Ganda niya. Kaso kulong kuyog. Isa si Senator Lacson sa nagpapairal din nun. So Yes. Nakita po natin sa Blue Ribbon Committee, nung nag-umpisa kay Senator Marcoleta, maganda po yung umpisa. Pag take over ni Senator Lacson, biglang tinuro kay Senator Jinggoy, kay Senator Joel Villanueva, kay Senator Chis Escudero, at nung matuturo yung ibang senador, pero kakampi niya, parang medyo natigil doon. So, ganun din po, no? Nung una, kung saan-saan tinuturo, kung umaabot na sa mga sekretary, umaabot sa Malacanang, pero si Senator Lacson, hindi na dinala yung witness, siya na yung sumagot. On the record po lahat yan. At siya naman po, sinasagot niya yan. So, paano tayo humantong dito? So, dun pa muna po ako sa bakit. Pag wala na pong nagsalita at na-cover up po, to be fair to this administration, to be fair to to President Marcos Jr., umuusad, may mga nakukulong, may investigasyon, may lumalabas. To be fair to Secretary Dizon, for example, iniikot niya yung mga lugar at pinabibilisan. Pero yung hinahanap natin na komprehensibo na lahat ng lugar at lahat ng kontrata, wala. Or bitin pa. And then you have, of course, people, hindi ko na sila isa-isayin, ayaw ko sila maging target, whether yan ay mga kongresista, yan ay mga progressive groups, yan po ay mga kolumnista, yan po ay mga matagal na sa politika or mga former secretaries ay nagsasalita, talagang may tinitignan, may tinititigan, di ba? So there are much bigger contractors, especially if they're powerful or powerful contractors of the powerful people, na parang hindi tinitignan. Pero tignan nyo po, katulad sa akin, sa Taguig, after May 11, sinabi ko na po sa inyo, handa ako sa cost. Diba? Mahirap po. Totoo yan. Handa siya. Ipakita nyo kung anong lugar na may ghost project. Hindi mo pwede ipakita kung anong lugar kung may baha. Dahil hindi porket may baha, may ghost project. Tandaan nyo yan. Hindi po pwede. Ang titignan mo yung korupsyon. Hindi yung naging epekto. Kasi malay mo, nagbaha lang dahil talagang barado yung kanal. Kapabayaan lang. Hindi korupsyon. Tama? May ganun eh. Kulang sa command, kulang sa tao. Pero yung pera, yung COA, na audit, wala namang korupsyon. Kaya ipakita mo, Pinky, na may korupsyon. Marami akong kinailangan sabihan na huwag niyo ako alalahanin kung ako'y kasuhan nila o ikulong. Sana naman po walang patayan, sana po walang assassination plot. Yun ang matindi na sinabi ni Cayetano. Sana walang patayan, walang assassination plot.
Hindi niya sasabihin to kung hindi magkakaroon. Tandaan nyo, madumi ang kalaban niya. Maglaro. Makipaglaban, madumi. Hindi siya nakikipaglaban ng katwiran. Masarap kasi makipaglaban ng katwiran eh. Bakit? Makikipaglaban ka, talastasan ka ng katwiran, pangingibabawi mo yung tama. Maaaring magsagutan kayo, magdebate kayo, interpellation, o meron, yung katwiran pa rin na mangingibabaw. Pero yung laban na kung saan, walang kalaban-laban yung tao, aambushin mo, gurgurin mo, o kaya ipakukulong mo, dahil hindi ka makausad, dahil nasusupot na kayo ni Senator Marcoleta at ng iba pa. Totoo yan. Madumi kayong magkipaglaban. Tama? Hindi kayo lumaban ng parehas. Ano ba yung parehas? E di kung ano yung inuusig niya sa'yo, kung ano yung hinahanap niya sa'yo, pakita mo. Halimbawa, sinabi ni Marcoleta, sinabi ng taong bayan, nasa ng flood control issue as an investigasyon, ipakita mo na may investigasyon. Lumalaban ka ng parehas, ibig sabihin. May pinapakita kang investigasyon eh. Eh, wala ka mapakitang investigasyon. At bagko sabihin mo, mag-move on na, sabi ni Erwin. Yung ba lumalaban ng parehas? Hindi. And I don't think naman na meron. Pero yung kaso at kulong, tinanggap na po namin yan. Di ba? At marami nagsasabing, yung kaso ni Senator Marcoleta, wala yan, hindi totoo yan, never nagkaroon ng ganyan, na campaign donation, sasabihin plunder, tapos sinabi yan, sa mga nag-donate, like Mike Defensor, huwag kayong mag-alala, bailable yan, kasi hindi naman, porque nag-donate ka at siya na plunder, ikaw rin, pero kita mo, nakakulong na sila ngayon, di ba? Sabi nga ni Senator Jinggoy, sa tamang panahon, di ba, yung ebidensya din ng hawak niya. So, mabigat po kung tingin nyo po hindi stressful, kung tingin nyo po kahit kami nakasmile na parang araw-araw, tinatanong namin sa sarili namin kailan magbabago, kailan po ang mahirap, hindi na kailangan isipin ang pagpapagamot sa kanilang mga anak, kailan po ba yung mga probinsyang napabayaan ay magkakaroon din ng tren, ng internet. Yan po ipangarap natin lahat. Ang question, sinong tatayo, sinong lalaban, sinong magsasalita. Madali pong sabihin matapang pag nasa administrasyon. Senator Lacson, I never doubted na matapang. Pero katulad ngayon, hindi matapang yan. Kaduwagan niyang ginagawa niya. Kung matapang ka, sabihin mo yung ibinabato sa'yo, yung binabato sa taong bayan, kasi senador ka eh. Ano ba binabato sa taong bayan? Ano binabato? E di yung korupsyon, sino ba Blue Ribbon dati? Di ba ikaw? At sino ba ang pinaka-senior at pinaka-matatag sa Senado? Di ba kayo? Nasaan kayo ngayon? Kaduwagan niyan ang pag-urong sa tungkulin sa gobyerno. Kaya madaling magturo sa lahat, lahat na sa kanya eh. Lahat sa administrasyon, lahat kakampi niya eh. Di ba? So, ibig sabihin, magpalitan man kami ng akusasyon, hawak niya lahat. Sa akin, sinong tutulong, sinong may hawak ng dokumento na ilalabas. Pag pinail ko, halimbawa, libel, kasi kung ano-ano sinasabi, baka matanggal pa ang piskal eh. Ito. Sabi nila, ang dami nila sinasabi, pati mga vloggers, kung may kaso sila Martin, may kaso, ba't di kayo mag-file ng case? Loko-loko ka ba? Ba't magpa-file ng case, hindi niya pinapansin yung malaking issue, yung pakaya? Pag magkakampi-kampi na, wala kang magagawa. Bigyan kita sample. Halimbawa, doon sa isang compound, may party-party. Lahat yun magkakasabwat. Pumasok ka doon sa 50 katao, lahat magkakasabwat. Isa doon, niloko ka. Sa tingin mo, tutulungan ko ng marami? Hindi, magkakasabwat sila lahat eh. Ito na lang, para mas maiksi. 10 tao na binubudol ka. Humingi ka ng tulong sa pangsyam. Sa tingin mo, tutulungan ka nun? Hindi, magkakampi-kampi lahat yun eh. Paano ka tutulungan? Binubudol ka nga. Di ba? Paano ka tutulungan ng mga yon? Magkakampi-kampi, magkakasabot lahat yun. Di ba? Kita nyo? Pagka final nila, no? Yung kaso sa mga committees, I believe naman hindi independent sa bawat isang mga senador, pero yun nga kasi style ni Senator Lacson, old style yon, yung may dossier ka, may hawak ka, tapos ililik mo through your other colleagues na, eto mga hawak pagka nagkalaban or kaya makikipagkaibigan sa'yo, pero once na hindi kayo nag-agree,
tututukan ka na. At ngayon, ako naman ang sinasampulan niya, di ba? So, may score yan eh. So, sinampulan niya si Jinggoy, sinampulan niya po si Senator Marcoleta, Senator Cheese, Senator Joel. So, 2-all lang score. So, syempre, medyo nagtatampo din si Senator Lacson. Ba't nagkaganon? Eh, problema, di ba, nagkaroon ng 2 sa Senate, nakaupo kami, 13, kailangan nila ng boto. So, now, Nakita mo, no? Mahinahon si Cayetano, no? Makikita mo, sabihin nyo, nawawala sa sarili live ng live. Ika-anya, nag-live na naman si Cayetano, nagsalita na naman. Teka muna. Ano pa bang ibang paraan ngayon para makapagsalita ang tao? Tatlo na naman entablado, social media, o kaya sa Senado. Yun na naman yung mga kaparaanan na para magsalita ang tao. San bang paraan ang gusto mo magsalita si Cayetano? Walang iba kundi sa social media account niya. Tama? Saka walang damage sa inyo yun. At siya sabi nyo, baliw ito? Ito ba yung taong baliw na sinasabi nyo? Nagsasalita na mahinahon? Nagsasalita na mahinahon kahit siya ay pagtutulong-tulungan na? Tignan mo yung isa. Si Pinky. Yun may diferensya. Kung ano pinagsasabi. Galit ang nangingibabaw. Kitang-kita namin. Si Pinky galit na. At nangingibabaw ang galit sa kanya. Wala siyang pakialam sa taong bayan kahit isipan siya na wala akong pakialam kahit isipan nyo, tagig lang kakasuhan ko, tagig lang. Wala na akong pakialam sa bayan. Total, pinagtatawanan nyo social media account ko eh. Tignan mo yung social media account nyo, wala na masyado nag-like. Wala nag-react. May nag-react man puro tawa. Sabi nila puro troll daw. Ano puro troll? Anong tingin mo sa mga taong bayan? Wala nang tao sa Pilipinas? Wala nang karapatan magahit ang tao? Wala kayo sa totoong realidad. Nabubuhay kayo sa social media lang. Lumabas kayo sa kalsada para malaman nyo yung sigaw ng taong bayan. Baka pagpunta nyo sa lugar na yun, murahin pa kayo. Katulad ni Auntie Claire sa Canada. Ako naman po ang tinututukan niya. Sabi nung iba, Sen, siya lang po yun. Walang kilalaman ng Malacanang, wala yung iba. I don't really know and I'll give Malacanang the benefit of the doubt. Of course, naging klaro sa amin na maraming bawal. Halimbawa, bawal maging Senate President ang opposition kasi gagalaw talaga ang lahat para ang makaupo ay kakampi nila. But so far naman, masasabi ko naman na very straightforward, honest, very, how do I put it, patas ang pagpapatakbo ni Senator Win. Of course, umangal kami sa impeachment dun sa presiding officer. Wala naman akong doubt maganda ang pagpapatakbo ni Senator Escudero. Ang question lang kung nasunod yung rules, di ba? So walang doubt po sa amin nung tinigil yung pagbibigay ng medical assistance kasi napakarami po tayong tinutulungan sa medical assistance. Nireport po sa akin na maraming project hindi napopondohan. DBM naman daw, hindi naman DPWH, pero dapat DPWH yung nagpa-follow up. At pag na-delay ito, hindi naman si Alan Cayetano magsasuffer. At hindi lang Tagigenyo kasi nga marami na pong dumadaan sa mga kalye ng Taguig na hindi po taga-Taguig. Ulitin ko po yun yung mga ibang projects po na sinasabi ni Senator Lacson, pinapakinabangan ng daan-libong tao yan. Yung ilan mga parks, pag Christmas lang po, 20,000-30,000. Yung daanan na isang sinasabi nila, dinadaanan ng mga galing Laguna papuntang Rizal. Alam niyo naman po, Arca South, BGC, whether mga kapitbahay namin sa sa Muntinlupa, Las Piñas, Makati, Pasig, Pateros ay dumadaan din dyan. Matino kasi ang Taguig eh. Diyan mo makikita talaga pag matino isang lungsod. Punong-puno ng aktibidad. Oo. Ang isang lungsod na punong-puno ng mga aktibidad at mga investment, yung mga malls, yung mga economics, umaandar. Dinadayo. Halimbawa, dyan sa Taguig. Dinadayo ang BGC. Marami tatrabaho. Totoo, marami. May mga nagmumall. Yung ikot ng pera, ekonomiya, gumagana talaga. Yan ang maganda sa isang lungsod. Yeah? Tapos sasabihin mo, Taguig may mahiya ka naman sa mga tao ng Taguig. Di ba? So pag tinigil yung mga projects or binitin or hindi nilabas ang pondo, ang nagsasuffer dyan mga tao. Balita ko sa House din, maraming kongresista na
hindi pumirma sa impeachment. Hindi ko alam for sure kasi hindi ko sila nakakausap. But yung ilan na nakakausap ko ay nagsabi nga na tigil yung kanilang pondo. So ang hiling na lang namin, so tanggap na namin yon. Marami kaming tanggap. Tanggap namin maging target, tanggap namin iimbestigahan kami, tanggap namin kakasuhan kami, tanggap namin na bawal na maging majority o Senate President, bawal yung ibang projects. But hiling namin, ang konstitusyon, ang constitutional processes ay respetuhin, 'di ba? Huwag nating isang tabi yung batas. So Oo, sabi di ba? Sabi ni Senator Rodante, ano siya sabi ni Senator Rodante Marcoleta? Huwag sumunod kayo sa batas. Di mabaigpit yung mamang yon sa batas. Di ba? Kaya nga natuto lahat ng mga senador na talagang sa mga Bendalo group lang ayaw Si Senator Rodante Marcoleta talagang nakulong dahil talagang gusto niya may managot at gamit ang batas at gusto niya wag balkutin ang batas. Yan ang kapangyarihan ng isang Rodante Marcoleta sa Senado. Ang bantayan, maigi, na yung batas ay hindi balkutin. Anong ginawa ng mga to? Binaluktot! nila, sabi po ni Yusek Claire na wala ba akong faith sa korte? May faith ako sa korte. Tapos sabi niya, mag-abogado na lang ako para kila Senator Jinggoy, sila Senator Marcoleta. Hindi yun yung point Wala naman choice ang korte pag may final. Pero ano ang fina-file? Kasi pag final mo non-bailable, katulad nito, baka matapos yung impeachment, hindi po makapag participate si Senator Jinggoy, Senator Marcoleta. Napaka-importante nung kanilang participation. Special treatment daw pag sila'y nag-participate. Hindi po. Kasi unlike an MTC judge, an RTC judge, unlike sa Supreme Court, not sa Supreme Court, no, unlike Court of Appeals, Court of Tax Appeals na kung mag-isa lang yung judge, let's say sa RTC, pwede mo ilipat yung kaso na yun sa ibang branch. Sa Sandigan or CA, pagka hindi pumwede, nag-inhibit yung isang justice, may papalit na isang justice. Sa Supreme Court, of course, kung 15 sila lang. Pero kahit na mag-inhibit yung isa, may 14 ka pa. Pero sa impeachment po, 2/3 of all members. So as long as member pa rin sila, pag hindi po sila nag-attend, counted as acquitted yung boto nila. Pero hindi sila nakakapagtanong, hindi nila na-observe ang sagot ng witness ng bawat isa. Kaya nga sinasabing sui generis or one of a kind yung impeachment. So, dito po ako nagtataka kay Senator Lacson. Pagka nagsasagutan kami, siya nagagalit, pero siya naman po ang araw-araw may pinopost o sinasabi. Hindi maganda siya sabi niya ni Pinky. Oo, rebelde yung niya siya sabi niya, yung galit na karamdaman mo Kaya Cayetano, totoo real talk yung kay Cayetano Hindi ka nag-iimbestiga? Totoo, hindi. Di ba? Kay Cayetano, real talk. Kay Pinky, galit ang nakikita ko sa kanya. Man po sumasagot. Pagka may sinabi ako, babaliin niya. Tapos sasabihin niya ay cross the line. Ano pong example nun? Di ba po ang topic natin, kung tama na yung Supreme Court ay magbigay ng supina sa BIR, sa AMLA at saka sa mga bangko. At ang sabi po ng prosecution, kasi nga hindi tumugon o hindi tumama sa kanyang kita at sa kanyang SALN ng Vice President. So kinumpare ko lang to, no? So sabi ko, kung si Senator Lacson tumaas ang SALN, ibig ba sabihin pwede na natin isupina, 'di ba? Yung BIR, AMLA at saka Ako din ang sumagot. Sabi ko hindi. Kasi just because tumaas ang salin mo, hindi ibig sabihin may mali. So hindi ko na siguro kasalanan kung mali ang rinig niya. Of course, sa kanyang pamilya or sa mga malalapit sa kanya na stress, paumanhin na na-stress kayo. Kasi kung yun yung interpretasyon, ang interpretasyon na sinasabi ko nga, walang masama. Kaya nga sabi ko, dapat may ebidensya, may accusation na may mali. Tingnan mo si Cayetano, pag nag-post yan sa social media niya, yung mga reaction puro love, puro share, ang dami milyon. Lahat yun trolls. 23,000 share, 53,000 share.
Yung views, 20 million. Ibig sabihin, lahat yung trolls, lahat yung binayaran. Antindi mo. Antindi ng pera. Saan ka makakita? Ha? 1 million, 2 million na trolls babayaran mo? Ano, billion-billion? Ikaw naman. may corruption. Hindi ko sinabing gano'n. Pero nung sinabi niya kasi sa akin na may anomalya sa Taguig, so syempre sabi ko, edi side by side tayo, 'di ba? Lista ako ng 2-3 na meron din ako suspicion na hindi maayos sa iyo. Yon. O tapos yung sa akin, and then yung sa bayan. So ulitin ko po nung nag-umpisa to, sabi ko, gusto mong imbestigahan si Alan Cayetano or kahit anong tingin mong link sa akin, sige, pero isabay natin sa investigasyon sa'yo. And then, ang dapat primary investigation, yung sa pangkalahatan sa buong bansa, yung flood control. Sabi niya, hindi, unahin natin si Alan Cayetano. Okay, so ano nangyari at bakit niya sinasabing humihingi ako ng ceasefire? So nung simula siyang magsabi ng mga alegasyon, nakikinig lang ako, sabi niya may ghost. Di naman niya sinabi ko saan. So syempre, sinabi ko lang, wala. O tapos, inaraw-araw na niya ako. Tapos totoo na nag-uusap-usap yung mga senador. At alam niya yon. At isang senador nagsabi sa akin, ako mahigit sa isa, Alan, hanggang saan to? Sabi ko, yung para sa bansa, kailangan lumabas yung totoo. Para kailan ko yan? Parang si Wing Gatchalian yan. Reasonable kami. At hindi kami papayag sa sinungaling, hindi kami papayag na kung saan-saan dinadala, di ba? Ang gusto lang namin, patas at lumabas yung totoo, katotohanan. So sabi niya, pero Alan, pag naglaban-laban yung mga senador at araw-araw na lang laban-laban senador, 3 mangyayari. 1, baka bumaksak ang rating ng senador, baka bumalik yung plano. Ano naman kung bumagsak ang rating senador? Hindi naman babagsak yan. Alam nila patutunguan ng senador eh. Mag-chacha or mag-charter change at alisin ang senador. Ayaw naman natin yan. Mali yan. Aalisin mo yung senador, mali yan. So yes, ayaw natin yan. O pangalawa, baka mawala yung focus sa mga anomalya na dapat tinitignan natin sa iba't ibang mga ahensya. Sa tingin ko hindi. Mapagsasabay naman yan eh. Yes, unless yan ang gusto ni Senator Lacson. Unless ginagamit niya talaga to para pang-distract, unless may nag-uutos sa kanya at ayaw niyang dun mapunta, gusto niya nasa amin yung focus o siya yung nasa dyaryo araw-araw. Sabi niya, pangatlo, Alan, hindi mo ba na-realize yung hirap ng ating kababayan? So sabi ko sa senador na mga kausap ko, alam ko, bakit? Hindi naman ako sa subdivision nakatira eh. So yung mga kapitbahay ko na nagta-tricycle na naglalakad na lang, o yung mga kapitbahay ko na may tricycle na minsan tumitigil na lang sa pagpapamasada dahil nga sa taas ng presyo ng gasolina at ng diesel, o dun sa mga nagrereklamo sa presyo ng kuryente, yung iba nababasa lang sa dyaryo. Sa amin, na nakatira kami sa isang community na very humble, at sa amin na very open kami sa aming community, may lumalapit talaga para sa tulong, whether yan sa kuryente, sa pagkain, sa paggagamot. Tapos tatanggalan pa kami ng pondo or ng karapatan na mag-endorse pagka dito sa medical assistance. So tingnan nyo naman po kalagayan ko. Kami na po kinukuyog, kami na po kinakasuhan, kami na gustong ikulong. Sinabi na po diretso ni Senator Lacson yan na dapat si Alan Sa si Senator natin Marcoleta, binunyag na yan. Kukulong lahat sila. kulong. O okay na. Ang hinihingi ko lang, patas at huwag gamitin ang batas sa pabor lang sa iyo. Okay, ang galing. Tama. Senator Alan Cayetano at Senator Dante Marcoleta, maraming salamat sa inyo sa pagtatanggol nyo sa Pilipinas. No? Patuloy nyo lang yan, nakasuporta taong bayan sa inyo. No? Ang ganito lang po, isang komentaryong punong-puno ng korong at kaalaman at makabuluhan talakayan ang aking pinagsilbi na naman sa inyo. Paalam po sa inyong lahat.